Matapos umabsent ng ilang buwan, nagparamdam na si Senator Ronald Bato de la Rosa at humiling na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa kanyang naging sulat kay Senate President Tito Soto, sinabi niyang nais ng kanyang pamilya na tumira sa Senate Mansion ng ilang araw para raw sa isang fundraising event ng AFP. Inirefer daw ni Soto ang hiling ni De La Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, pero sabi ni Mendoza, denied ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. May ongoing repairs din daw doon. Nag-absent sa Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado mula noong Nobyembre matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant sa kanyang International Criminal Court o ICC. Sabi naman ni Soto, hindi ito ang unang komunikasyon ni De La Rosa sa kanila. Mula pa noon, lumagda daw si De La Rosa sa isang resolusyon na kaka-aproba lamang ng Senado nitong Martes. Nakalagda rin daw si De La Rosa sa inilabas na minority block noong Desyembre na tinaguri ang Blue Ribbon Committee Minority Report. Sa tanong naman kung isusuko ba ng Pilipinas sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo sakaling maglapas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanila. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. None as of the moment. Palace reaction lang po on ICI naming Senators Bato de la Rosa and Bongo, among others, as co-conspirators on the bloody drug war during the Duterte administration. And pwede po ba itong dumaan sa local courts, ang arrest warrant, if Interpol ang magpapalit? Again, yung una niyong punta, no? Reaction lang po. Regarding sa pagsama ng pangalan nila? Yes po. Okay. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa
2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Ma'am, kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and yung arrest warrant, kasi Interpol po ang magpapatupad. Is it possible? Nagawa na po before. At ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol. Kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa Dahig. Will this result sa isa na namang kaguluhan ng mga supporters once may warrant na at handa ba ang gobyernong ipatupad ang warrant? Kinakailangan po ba magkagulo? Kung ang pagsisilbi po nito, ang sisilbihan ay ang hustisya. Ang pagsisilbi ng hustisya ay hindi naman po dapat na maging daan upang kampihan ang iilan o kakampihan ang ilang mga nasasangkot sa nasabing criminal complaint. At even before, ang kanila mismong kaalyado, walang iba kundi si Mayor Magalong, ang nagsabi mismo na mayroong mali sa execution sa EJK. Si Mayor Magalong na nagsilbing Oversight Committee Head ang umamin na maraming naging patayan na hindi nararapat. At ang ibang nasa listahan ay mga political rivalry, di umano. At ito ay maling-mali. So, kung mismong isang Duterte supporter nagsasabing mali ang nagawang EJK, hindi po ba dapat na lamang na maimbestigahan po talaga kung sino dapat na managot? And last na lang po, do you have a message sa mga supporters nila Senator Bongo, Senator Bato, para hindi na magkagulo at magkaroon ng kaguluhan? Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Just a related question from Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, good afternoon. Naninindigan po ba ang palasyo na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas? Naninindigan ba ang Ang palasyo, ang na walang gobyerno. jurisdiction sa ang ICC sa Pilipinas? Sa ngayon. Pero iba po ang pinag-uusapan kung ang mga na-commit na di umanong crime ay naganap nung meron pang jurisdiction ng ICC. So, makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that we cooperated with the Interpol during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Ma'am, what does the palace say to those current and former officials who may feel the need to go into hiding after being named as co-perpetrators of the crimes against humanity? Si Senador Bato po, matagal nang hindi lumulutang. Yung iba ho kaya, baka maisip nila na ganun din ang gawin nila. What do you have to say to them? Unang-una, kung kayo magtatago, ano bang ibig sabihin yan? Kayo ba'y may kasalanan? Tinatago nyo para hindi po kayo madinig at ma-escape kayo or ma-evade the liability of what you had done? So, hindi po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang sa mga maaaring proseso. Ma'am, panghuli, ano ho ang magiging tingin ng gobyerno, ng Estado, sa 8 pinangalanan? Sila po ba ay mas babantayan? Sila po ba ay tututukan ng kanilang whereabouts? Such that if an arrest warrant is issued against them, ay i-implement natin. Kapag ka may warrant of arrest na na-issue na po, kailangan i-implement. So kung babantayan sila, sa ngayon wala pa pong dahilan para sila ibantayan dahil wala pa pong nare-receive ang gobyerno ng warrants of arrest. Maraming salamat.
Next question mula kay Tina Maralit na Manila Times. Good afternoon, Yusek. In relation po sa unang napag-usapan, ano po ang reaksyon ng palasyo sa sinabi ng PDP Laban over the weekend that the Marcos admin is quote-unquote enabling such derogation of our sovereignty and attempting to divert attention from the massive corruption scandal, kaya naisama sila Senator De La Rosa and Senator Go as co-perpetrators in Duterte's ICC case? Unang-una po, bakit naman sasabihin na nagda-divert na naman ang attention? Hindi ito diversion. Dahil matagal na po ang kasong ito na nakasampa sa ICC. Hindi pa nga po si Pangulo Marcos Jr. ay naisampa na ito. So hindi po dapat ipahid sa ating Pangulo at sa gobyernong ito kung nagkaroon man po ng findings patungkol dyan ang ICC. Dahil wala naman pong impluensya ang ating gobyerno sa International Criminal Court. At kung sasabihin nila na diversion, unang-una, uulitin ko po ulit. Mismong si Mayor Magalong ang nagsabing mayroon siyang report patungkol dito at siya mismo ang nagalit sa mga generals habang sila may command conference. So even before, mayroon ng findings na mali ang ginawa sa EJK. So mas maganda po, bilang kayo'y taga-media, hanapin niyo po kay Mayor Magalong yung nasabi niyang report. O mga kabunyog, si Bato de la Rosa, talagang hindi na nahiya itong si Bato de la Rosa. Ha? Mga kabunyog, hindi na nahiya. O anong sabihin na natin? Direkta na, sabihin na natin, walang hiya. Ha? Walang hiya na talaga itong si Bato de la Rosa. Imagine niyo mga kabunyog, ha? Sumulat kay Senate President Soto, nagpapaalam na kung pwede daw magamit ng kanyang pamilya yung mansion ng Senado doon sa Baguio City. O mayroon palang mansion doon ang Senado. Siguro, pag nagbabakasyon doon ang mga senador, ayun, ginagamit nila yon. Senate mansion. Doon sa Baguio, syempre malamig doon. O, kaya kung pagbabakasyon, kung gustong mag-meeting ng mga senador doon, sabay bakasyon na, mayroong Senate mansion doon. Mayroong palang ganon, no? Ang alam ko lang na mansion doon yung ano. Ang alam ko mayroong doon yung mga yung Korte Suprema. Kasi may panahon na nagsesesyon doon ang Korte Suprema. Pero yung pala ang Senado mayroon din Senate mansion. O ngayon ang ginawa ni Bato de la Rosa, sumulat kay Soto sa Senate President sa pamamagitan ng Secretary ng Senate, si Mark Lian Rumindosa ba yun? Ngayon, ano ang laman ng sulat? Nagpapaalam si Bato na kung pwede magamit yung Senate Mansion doon sa Baguio City ng kanyang pamilya. Kasi mayroon yatang golf tournament doon. So manunood yata yung pamilya niya. Ewan natin kung nandun din si Bato. Basta, nagpaalam ang opisina ni Bato, official yung sulat, may letterhead ng office ni Senator Bato de la Rosa, pinareceive sa secretary ng Senado, at ang laman ng sulat ay nagpapaalam na kung pwede magamit ng pamilya niya ang mansyon ng Senado doon sa Baguio. Wow, matindi ano? Present ka, hindi ka nagtatrabaho mula November, tapos ngayon may gana ka pang gumamit ng pag-aari ng Senado? Hindi lang naman yung pag-aari ng Senado, pag-aari yan ng sambayanang Pilipino. Tapos, hindi ka nagtatrabaho, absent ka, ilang buwan na. Tapos may gana ka pang magpaalam na kung pwede magamit yung Senate Mansion ng kanyang pamilya, ha? Talagang walang hiya na itong si Bato de la Rosa. Tatak Duterte talaga, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Mabuti na lang, ang latest na balita, denied. Hindi pinayagan ni Senate President Soto. Tama lang yun. Kasi kung pinayagan niya yun, ay kaliwat kanan ang bati ko sa kanya sa Senate President. Kaya mabilis din naman kaagad, nag-decide kaagad si Senate President Soto, denied. Pero lumabas na yung balita na yan,
naka-post pa sa social media yung yung formal na letter ni Bato. Ha? Nabasa ko nga yung sulat eh. Kaya lang alam nyo, ha? Kung may hiya ka, may delikadesa ka, hindi ka gagawa ng ganun. Ha? Ang ginamit na rason ng Senado, bakit hindi pinayagan? Dahil daw, dapat daw kasama yung senador. Pangalawa, rini-repair daw kasi yun. So nakakuha ng rason Nakakuha ng rason ng Senado. Hindi pa ang rason talaga doon. Hindi ka na nga nagtatrabaho. Ilang araw, ilang buwan ka nang absent. Tapos may gana ka pang gumamit ng ng ah, ng ng building or ng mansyon ng Senado na pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Ay matindi. Walang hiya talaga. Walang hiya. Ang tindi, mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo yan. Kung may delikadesa ka at may hiya ka, hindi mo gagawin yun. Hindi mo gagawin yun. Ay kaya lang wala nga. Wala nga. Anong magagawa natin? Hindi nga nahiya. Wala ngang delikadesa. O, kaya ngayon, pinagpipiestahan sa social media yun. Buti na lang, kaagad-agad, nagdesisyon ang Senado. Denied. Denied. Tama lang. Ay, kasi kung pinagbigyan niya ni Senate President Soto, bati ko siya dyan. Kaya lang ang nakakaano dyan mga kabunyog, yung isipin mo lang, may gana ka pang sumulat ng gano'n, may gana pa, meron kang may kapal ka ng mukha. Ang kapal talaga ng mukha, Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Saka kinumpute yung sweldo ni Bato, grabe na. Yung sweldo ni Bato sa loob ng 4 na buwan na absensya, 1.3 million yata yun. Grabe yun, mga kabunyog, mga kababayan. Siniswelduhan. At hindi lang siniswelduhan. Yung mga staff niya may sweldo rin. At hindi lang yun, may budget yung opisina niya sa operations. Dapat talaga na ito, dinidesisyon na ito ng Senado, hindi pwede ito. Hindi na pwede yan. Siniswelduhan mo si Bato, siniswelduhan mo yung mga staff niya, tapos nire-release pa ng Senado yung operation budget ng opisina niya. Tapos ngayon may gana pang gumamit ng mansyon ng Senado sa Baguio kasi gagamitin ng pamilya niya. Wow! Ang tindi mo, boy. Ang tindi mo, Bato. Ang kapal ng mukha ni Bato, sintigas ng kanyang sintigas ng kanyang ulo. Hindi, nakakaano lang mga kabunyog. Ang malinaw dito, ang nare-reveal talaga dito, wala silang konsepto ng delikadesa. Wala silang konsepto ng pananagutan. Kasi para sa kanila, okay lang. Okay lang ba yun? Okay lang ba? Na hindi ka nagtatrabaho, absent ka ng 4 na buwan na, tapos gagamit ka ng mansyon ng Senado, hindi pa siya, pamilya niya. Wow. Ay mga kabunyog, sana magising na tayo. Sana magising na tayo sa mga ganitong pangyayari. Ay di ba ang tindi?